calm and keep listening. Ating pong pakinggan si Brother June sa kanyang payong kapatid po para sa atin. 10 bagay na hindi mo dapat gawin. Narito na po siya. Take it away, bro. Maraming salamat po. Number 1, pagyayabang. Hindi mo dapat ipagmayabang ang lahat ng mga bagay na nakakamit mo. Karamihan sa mga tao ngayon, ipinagyayabang nila ang kanilang mga branded na damit o iba pang mamahaling pag-aari. Hindi naman masama na mag-enjoy sa perang pinaghirapan mo. Regalo yan sa atin ng Diyos. Minsan nga may mga taong nagkukunwaring mayaman para lang hangaan sila. Kapag ipinagyayabang mo ang iyong pag-aari, anong uri ng mga kaibigan ang naaakit mo? Mga peking tao rin. Naging kaibigan sila ng kayamanan mo, hindi kaibigan mo. Dahil sa pagyayabang mo, lumalapit sila sa alig sa pansariling interes. Labis ka nilang pinuri at naging mapagkunwari sa'yo para makakuha ng pakinabang. Yan ang masamang epekto ng pagyayabang. Pero hindi naman lahat ng tao ay mayabang. Sadyang may mga tao lang na umangat ng konti ang buhay, lumalaki na rin ang ego nila. Lalo na kapag magagalit sila, biglang labas yaman kagad. Banggitan ng mga nakamit sa buhay, nagmamataas na, nanggadaw ng kapwa. Hindi naman pera ang dahilan ng pangit nilang ugali. Dahil lang yun sa pag-iisip nilang hindi nila makontrol. Kaya pinapayuhan kita ngayon, gaano man kalaki ang kinikita mo, gaano man kamahal yung sasakyan mo, ano man ang katayuan mo sa buhay, welcome mo ang mga taong nasa paligid mo nang hindi ka nandidiri, nang hindi ka namimili. Huwag kang paimportante, tao ka lang, at pareho lang tayong lahat na nakatira sa mundong ito. Tandaan mo, hindi sa lahat ng panahon, pabor sa'yo ang mundo. Kaya't huwag mong gamitin ang iyong kayamanan para sa kasamaan. Ang isa pang leksyon na makukuha natin dito ay kung ipagyayabang ng tao ang kanyang mga pag-aari ay nakaaakit sa mga magnanakaw. Mas mabuti pang sundin ang payo ng Biblia na huwag ipagyabang ng mayaman ang kayamanan niya. Number 2, bungangera. Isa ito sa mga ayaw ko sa isang tao, yung sobrang madaldal, sa chat man o sa personal. Introvert akong tao at ayokong sobrang ingay na tao sa tabi ko. Lalo na kung walang kwenta ang pinag-uusapan. Kaya pinapayuhan kita na kontrolin mo ang iyong dila. Minsan kasi, sa sobrang daldal mo, may pagkakataong hindi mo na pinag-isipan ang mga salitang lumalabas sa bibig mo. Siguradong magkakamali ka. Ang problema sa mga taong madaldal, hindi sila nakakapag-isip bago magsalita kapag kinabahan sila. Kapag kalmado naman sila, sobra namang bungangera. Maliit na bahagi lang ang dila ng ating katawan. Pero nakapagyayabang ito ng labis. Ang dila ang puno ng kasamaan dahil pinarurumi nito ang buong katawan at pinagliliyab ang buong landasin ng buhay. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi ka naman perpekto. Minsan may masasabi kang hindi ka aya-aya. Dahil hindi tayo perpekto, madali tayong magkamali kapag nagsasalita. Pero huwag naman sana natin gamitin ang imperfection na ito para sumobra ng makapagsalita. Kontrolin din natin ang ating dila dahil ang nagpipigil ng kanyang dila ay matalino. Tandaan mo, ang mga salitang hindi pinag-isipan ay gaya ng mga saksak ng espada. Ang salita na lumalabas sa ating bibig ay katulad ng toothpaste. Kapag napiga mo ng sobra, hindi mo na yan maibabalik. May mga tao rin naman kasi na gustong magsalita dahil sinusubukan nilang patunayan ang kanilang sarili sa mga taong nakapaligid sa kanila. Pero sa totoo lang, kung tunay kang confident at sigurado sa sarili mo, hindi mo na kailangang sabihin pa sa kanila ang kakayahan mo. Wala ka nang dapat patunayan kasi makikita naman nila ang kinikilos mo. Matutulungan ka ng payong ito na magkaroon ng magandang pananaw sa iba para makontrol mo ang iyong dila at makapag-isip ka bago ka magsalita. Kahit huli na at nakapagbitiw ka na ng masakit na salita, ang kapakumbabaan ay tutulong sa'yo na humingi ng tawad. At sa susunod, sikapin mong kontrolin ang iyong dila. Okay? Number 3, kumparahan. Isa sa mga hindi mo dapat gawin sa buhay ay ang pagkumpara sa sarili mo doon sa ibang tao. Kung gagawin mo yan, babagsak ang kaligayahan mo. Suriin mo ang iyong mga pagkilos. Sa gayon, magsasaya ka dahil sa mga nagawa mo at hindi dahil ikinumpara mo ang sarili mo sa ibang tao. Alam mo, hindi maganda ang epekto nito. Baka akalain nating ang halaga ng isang tao ay nasusukat sa tinataglay niya o sa kaya niyang gawin. Baka maging dahilan ito ng pag-iinggitan at kompetisyon. Pwede mo namang tingnan ng iba. Pero wag sanang umabot sa punto na maiinggit ka na o malulugmok ka na dahil mababa ka sa kanila. Para saan pa ang pagkukumpara kung iba't iba naman ang landas na ating tinatahak, di ba? Hangaan natin sila, pero wag natin silang kainggitan. Number 4, makikipagtalo. Okay naman makipagtalo kung usapang may punto. Pero madalas napupunta ang usapan sa sakitan. Bagaman nagagalit ang ilan dahil ayaw nila sa katotohanan. May iba namang dahilan kung bakit naiinis ang iba. Ang pagkakaroon ng
kaunawaan ay tutulong sa atin na manatiling kalmado at huwag personalin ang reaksyon ng iba. Magpakita pa rin tayo ng paggalang. Magsalita pa rin tayo ng may kagandahang loob. Kahit na pagsalitaan tayo ng masama, dapat na maging mahinahon at may kagandahang loob ang ating pagtugon. Patuloy nating ipagkatiwala ang ating sarili sa Diyos. Sa halip na makipagtalo, sikaping maghanap ng isang puntong mapagkakasunduan ninyo. Para wag na siyang magalit pa, baka makabubuting putulin na lang ang pag-uusap ninyo. Kung magsasalita sila, huwag kang sumabat sa usapan. Lalo na kung opinyon niya ang kanyang ipinaliwanag. Huwag mong gambalain ng tao. Patapusin mo siya. Makinig ka ng mabuti upang malaman ng kausap mo na interesado ka sa side niya. Kung tapos na siyang magsalita, doon mo na ipahayag ang iyong opinyon. Kapag sumasagot ang isang tao, bago niya marinig ang mga detalye, kamangmangan yon at kahiya-hiya. Kaya't patuloy kang makinig. Huwag mong baliwalain o talikuran ang taong nagsasalita. Kahit hindi mo gusto ang naririnig mo, ang matamang pakikinig ay isang paraan ng pagpapakita ng pag-ibig. Number 5, chismis. Hindi dapat nating gawing misyon sa buhay ang pagchichismis. Wala naman tayong mapapala sa kakabalita ng buhay ng iba. Ginugugol mo ba ang iyong panahon sa pagchichismisan sa labas? Ang pagchichismis ay kaugalian na ng mga babae lamang. Tama? Mali. Ang mga lalaki ay mahilig din sa chismis na gaya ng mga babae. Bakit nga ba kawili-wili ang chismis? Nakakatuwa kasing malaman kung ano ang nangyari sa buhay ng iba. Ang chismis ay walang saysay na usapan. May makukuha ka bang aral sa kakapokus ng kahinaan ng ibang tao? Ng kanilang kabiguan? At kasawian nila? O baka binabantayan mo ang buhay nila dahil sa sobrang pagkainggit mo? Tandaan mo, kapag maraming sinasabi, hindi maiiwasang magkamali. Tandaan mo rin, ang taong nagkukwento sa'yo tungkol sa iba ay karaniwang magsasalita sa iba tungkol sa'yo. Kaya mag-iingat ka dahil kaya ka rin nilang siraan kapag nakatalikod ka. O ang masaklap, ikaw ang maninira sa kapwa mo. Kaya konektado pa rin ito sa sinabi ko kanina na kontrolin natin ang ating dila. Huwag mo namang ibuhos ang iyong oras sa mga bagay na walang kwenta. Huwag mo ring lagyan ng utak mo ng mga basurang impormasyon. Hindi naman aangat ang buhay mo sa pagchichismis. Hindi yan nakakatulong sa iyong pag-angat. Mas makakasakit ka pa sa ibang tao kapag may naghahatid sa akin ng chismis. Noon sinabayan ko ang mga ganyan. Pero ngayon, tatango na lang ako. At ngumiti na lang kasi ayoko maging bastos sa taong kaharap ko. Pero iniiba ko ang topic na mas importante pa sa chismis. O kung wala akong naisip na topic, hahanap ako ng dahilan para makaiwas sa usapang walang kabuluhan. Number 6, magagalit agad. Normal lang naman magalit. Pero kung magalit ka agad nang hindi mo pa alam ang buong storya, yan ang hindi normal. Nakakasama ang di makontrol na galit. Kapwa sa taong nagagalit at sa mga taong nasa paligid niya. Nakagagawa ng maraming kasalanan ang taong madaling magalit. May nagkokomento sa video ko noon na hindi raw normal ang magalit. Para po sa iyong kaalaman, normal ang magalit. May pagkakataong makatwiran lang magalit. Ang tapat na taong si Nehemias ay lubhang nagalit. Nagagalit din ang Diyos. Lumagablab ang galit ng Diyos laban sa Israel. Alam mo ba kung kailan maling magalit? Kapag hindi na ito makontrol o wala sa katwiran, na madalas nangyayari sa mga taong di perpekto. Tandaan na mapanganib ang di makontrol na galit. Kaya kontrolin mo ang iyong galit bago ka makagawa ng isang bagay na pagsisisihan mo. Alisin mo ang galit at huwag ka nang magngalit. Huwag kang mayamot at gumawa ng masama. Sabi ko nga kanina, kailangang malaman muna natin ang buong detalye bago tayo gumawa ng konklusyon. Kung pakikinggan nating mabuti ang lahat ng panig, hindi tayo basta-basta magagalit. Number 7, paglaruan ang feelings ng iba. Hindi mo dapat gawin yan. May puso ka rin. Paano kung may gagawa niyan sa'yo? Matutuwa ka ba? Siguradong hindi. Uso na ngayon ang juwaan. Kahit walang feelings, lumalandi pa rin. We want the facade of relationships without the actual work of relationship. Madali tayong sumuko. Madali nating sinasabi na ang dami pang iba dyan. Gusto nating may kasama lang, pero hindi naman natin mahal. Gusto lang natin ng sarap, hindi ng paghihirap. Hinahawakan natin ng kanilang kamay, kahit malamig ang ating pakiramdam. Maraming mga tawang ganito. Marami na rin ngayon ang nadidepress dahil sa pag-ibig. Kung may pinaglaruan kang tao ngayon, alam kong may puso ka. Stop pretending that you don't have a heart. Stop pretending that you care. Stop pretending that you have feelings for that person. Stop pretending that you're in love with them. Akala mo lang sila ang pinaglaruan mo. Pero ang tunay na niloloko mo ay ang sarili mo mismo.
Ang maipapayo ko naman sa'yo kung ikaw yung pinaglaruan, stand up for yourself by confronting others' bad behavior toward you. Ipaalam mo sa kanila na nasasaktan ka at hindi mo deserve yon at hindi mo nagustuhan ang ginawa nila sa'yo. Tapos umalis ka na. Protektahan mo ang iyong puso. Number 8, masamang asal. Hindi mo dapat isabuhay ang maling asal. Minsan kasi, likas na sa atin ang maghiganti. Halimbawa, hindi ka nila pinahiram ng pera. Hindi ka na rin magpapahiram kung manghihiram sila. Yan ang maling asal. Nagiging mabuti o masama ang impresyon sa'yo ng mga tao. Depende sa pakikitungo mo sa kanila. Kung maganda ang iyong asal, ituturing ka nilang mature at responsable. Pero kung magaspang ang ugali mo, iisipin ng mga tao na sarili mo lang ang iniintindi mo. Kaya baka hindi ka matanggap sa trabaho at makalampas sa'yo ang ibang oportunidad. Kapag malupit ka, ikaw mismo ang napapahamak. Magpakita tayo ng pag-ibig dahil lubusan itong pinagkakaisa mga tao. Totoong-totoo yan pagdating sa pakikipagkaibigan. Gusto ng mga tao ang mga individual na mabait makitungo at may magandang asal. Sino ba naman ang gustong makisama sa isang taong magaspang, Keep walang rodo? calm and keep Kung lagi listening. kang magalang, darating ang panahon na baka gumanda ang pakikitungo sa'yo kahit ng mga taong napakasama ng ugali. Pero kung magaspang ka, kabaligtaran nito ang maaaring mangyari. Kung paano ka humahatol, gayon ka hatulan. At kung paano mo tinatrato ang iba, ganoon ka din nila tatratuhin. Araw-araw tayong nakikisalumuha sa mga tao. Depende sa pakikitungo mo sa kanila kung ano ang magiging tingin at pakikitungo nila sa'yo. Sa simpleng pananalita, importante talaga ang iyong asal. Number 9, kinukontrol ang lahat. Huwag mong gawin yan, or else mapapagod ka lang. Kapag umuulan, kahit magagalit ka pa dahil sa mga damit mong hindi natutuyo, hindi pa rin titigil ang ulan. Maraming bagay ang hindi natin nakukontrol. Pero bakit nagpapa-apekto tayo? Na-stress tayo sa mga bagay na hindi natin nakukontrol. Nagagalit tayo sa haba ng pila sa mall. Nagagalit tayo sa traffic dahil malapit na tayong malate. Nagagalit tayo sa mga tao dahil mali ang pagtrato nila sa atin. Nagagalit tayo dahil nasisira ang magandang araw natin dahil sa ulan. Matatawag kang taong hangal kung magagalit ka sa mga bagay na hindi mo kayang imaneho. Hindi lahat ng gusto mo ay mangyayari. Ang taong may kaalaman, kalmado lang sa buhay niya. Dapat maunawaan mo na may mga bagay na makukontrol natin. May maraming bagay ang hindi natin makukontrol. Number 10, mapagpanggap. Marami kasi ngayon ang sumasabay sa uso. Binago nila ang kanilang personalidad para pasok sa madla. People are pretending to be someone else because they don't feel good in their own skin. Ganito kasi ako noon eh. Sobrang tahimik ko noon. Alam niya ng mga klase ko noon. Wala akong maraming kaibigan. Kaya binago ko ang sarili ko. Sumabay ako sa maiingay na tao para lang pasok ako sa panlasa nila. Pero hindi ako masaya dahil hindi ako yon. I did that because I wasn't able to find my true self and I had no idea where to look. Ang natutunan ko sa karanasan ko ay tanggapin mo ang buo mong pagkatao at mahalin mo ng buo ang sarili mo. Of course, improve yourself all the time. Narinig natin si Brother June. Until next time po. At maraming salamat po sa inyong lahat na nakinig at nagsubaybay sa ating Gabay Kapatid ngayong gabi. Till next time po. God bless you all. Keep smiling. Wala pong bayad yan. Sa konting ngiti nating maihahandog sa atin ay may mapapaligayan na tayong pusong nalulumbay. Hanggang sa muli po ang inyong lingkod, Ate G. Agustin. At narito po kayo sa Barkadahan Forever FM. Till next time mga katropa. Maraming salamat. God loves you and so do I. To God be all the glory. Good night, everyone. Love you all. Thanks for listening. I hope you have a wonderful day.